Ipinangakong ibibigay sa iyong mga magulang kung iyo'y isasagawa ang buong utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoong mong Diyos at lumakad kailanman sa kanyang mga daan, ay magdadagdag ka pa ng 3 bayan sa iyo bukod sa 3 ito, upang huwag mabubo ang dugong walang sala sa gitna ng iyong lupain na ibinibigay sa iyo na pinakamana ng Panginoong mong Diyos, at sa iyo'y naging salarin ka sa iyo. Ngunit kung ang sino man ay mapuot sa kanyang kapwa at abangan niya siya, at siya'y tumindig laban sa kanya at saktan niya siya ng malubha, na anupat mamamatay, at siya'y tumakas sa isa sa mga bayang ito, ay magsusugo nga ang mga matanda sa kanyang bayan at kukunin siya roon at ibibigay sa kamay ng tagapaghiganti sa dugo upang siya'y mamatay. Ang iyong matay huwag mahabag sa kanya, kundi aalisin mo sa Israel ang dugong walang sala upang ikabuti mo. Huwag mong babaguhin ang lindero ng iyong kapwa na kanilang inalagay sa una, sa iyong mana, sa iyong mamanahin, sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin. Verse 15, isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanan kanyang kasalahan sa bibig ng 2 saksi o sa bibig ng 3 saksi ay pagtibayin ang usap. Kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kanino man upang sumaksi laban ng kanya ng isang masamang gawa, ang 2 taong nag-uusapin ay tatayo sa harap ng Panginoon, sa harap ng mga saserdote at ng mga magiging hukom sa mga araw na iyon. At sisiyasating masikap ang mga hukom. At narito kung ang saksi ay saksing sinungaling at sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapatid, ay gagawin mo nga sa kanya ang gaya ng kanyang inisip gawin sa kanyang kapatid. Sa gayoy, iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at
Maririnig niyaong mga natitira at matatakot at hindi na sila magkakamit pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. At ang iyong matay huwag mahabag. Buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Ito po ang ating Bible reading sa Deuteronomy chapter 19 verse 1 to 21, mga kapatid. Ang aking pong reflection po dito, mga kapatid, ay ito ay nagpapakita, no, para sa akin nagpapakita ito ng kung paano maging isang makatarungan ang ating Panginoon at kung paano din na siya ay sa kanyang pagiging makatarungan, siya ay maawain ding Diyos sa kanyang bayan. Itinuro niya na magkaroon ng lunsod ng kanlungan upang sa mga nakapatay, no? Upang sa nakapatay nang hindi sinasadya ay nagkaroon ng ligtas na matatakbuhan. At dito nakikita na ang Diyos ay makatarungan siya at siya ay mahabagin din nating Panginoon, na kung saan ang mga tawag dito, mga inosente, no, kanya pong pinoprotektahan at talagang pinaparusahan niya yung tunay na mayroon namang talagang sala. So ito po ay ipinapaalala rin sa atin sa talatang ito na dapat ay maging patas po tayo sa ating pong mga paghatol. Kung minsan po ay tayo mismo ay napakabilis po natin maghatol ng mga kapatid. So dapat parang hindi tayo ganun ka magpadala sa kung halimbawa mayroon tayong ikinagagalit sa isang tao, ay hindi tayo magpadala sa ating emosyon lamang, no? Sa galit o kung mayroong mang nasabi na ito ay kanyang ginawa. Sinabi pa lang sa atin yon, pero hindi pa natin napatunayan, no? So, ang batas, di ba parang dito sa huli po ay sabi niya ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, hindi po ito na para sa paghihiganti. Di parang ang sa akin po ay ito ay ipinakita ng Diyos ang hustisya na siya po ay naging isang makatuwiran na ating Panginoon. So kaya God is a God of justice and mercy, na doon po sa mga nag-instruct siya sa mga Israelites na mag-set up po siya ng city of refuge, no? Na yung totoong ang tunay na hustisya ay may katotohanan at katapatan po. Kaya itinuro ng ating nabasa, itinuro na ang isang saksi din, no? Ang isang saksi ay kailangan din na may hindi lang isang saksi doon sa nangyari. Kung halimbawa may namatay, kailangan din na may 2 o 3 saksi upang patunayan ang katotohanan at poprotektahan nito, no, ang bawat tao na kung saan pinaratangan siya, no. Kaya dito rin nakita ko na huwag tayong magsinungaling. Yung mga tao dito sa Israel ay pinakita na huwag dapat magsinungaling at huwag magparatang ng walang katotohanan. No, minsan sa atin napakabilis natin po magparatang, no, sa ating kapwa. So dito ay ipinakita ng
Panginoon, na hindi lamang siya basta-basta ah, ah, nagkakaroon ng isang pagdi-decide lamang, no? No, inihikayat tayo ng Diyos na maging matapat tayo sa ating mga gagawin, no? Hindi lang tayo basta-basta nagsasabi at naniniwala, no, sa mga sinasabi ng bawat tao para sa atin, no? Dahil kailangan tayo din, no, maging titingnan natin yung isang tao kung siya ay isang tapat sa kanyang salita, lalo na sa kanyang kilos, at sa ating pagja-judge sa bawat tao ay hindi, kasi ang Panginoon hindi siya nag-judge basta-basta lang, no? Tiningnan niya kung ano ba ang pinanggalingan, ano ba ang naging cause nito, at ano ang dapat gagawin. Kaya God is a God of justice and mercy. Ito po yung nakita ko dito, mga kapatid, sa ating pong binasa. Happy God First Morning po. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Jo, sa pagbabasa at sa reflection, no? So bilang isang mananampalataya, mga batid, no? Nakikita natin rito ang paghahangad ng Diyos na tayo'y mamuhay ng may malinis na budhi at may respeto, no, sa buhay ng ating kapwa. So maraming salamat po, Ma'am Jo. Sino pa po sa atin dito, mga batid, ang pwedeng magbigay reflection? Open lang po tayo ng ating mic at camera kung pwede. May reflection para sa binasa natin. Pastor, pwede, Pastor, Nelson, sige po. Morning po. first morning, pasensya na kayo mga kapatid. Hindi ako makapagbukas ng tawag to ng camp dahil dito naiwan pa ako sa Klaa kagabi. Sige po. So, ang akin po reflection, thank you Ma'am Diyos sa iyo pong reading and also your reflections regarding the our reading today, Deuteronomy chapter 19 mga kapatid. So, salamat po sa inyo po. So, ang akin pong nakita naman dito ay yung binabanggit ni Ma'am Jo na justice. So, alam ng Panginoon na pangyayari mga kapatid sa buhay ng isang tao, ang mga bagay. Tatandaan po niyo mga kapatid, ang konteksto po nito ay yung hindi sinasadya. Yung hindi sinasadya mga kapatid, na kapag ang isang tao ay nakamatay ng hindi sinasadya, nagbigay nga siya dito ng isang halimbawa, pumunta sa gubat, pumutol, at ang palakol ay tumama, namatay. So meron siyang isang lugar na inutusan ng Panginoon na sila, sabi niya dito mga kapatid, Pastor Pindi, ay pagbabahabagiin mo sa tatlong lugar, mga kapatid. So maghihiwalay ka para sa iyong bayan, maghihiwalay ka para sa iyo ng tatlong bayan sa gitna ng iyong lupain. So dito mga kapatid, ang nakita ko dito, Pastor PJ, ay yung justice ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos is unang-una ay it's available. Yan, available mga kapatid. So bakit? So sabi ng Panginoon, sa bawat tatlong bayan na hati-hatiin mo, maglalagay ka doon ng isang lugar na kung saan ay, ang tawag dyan ay cities of refuge. So, ganyan mga kapatid, may mapa po yan eh. So may mapa yan sa doon sa kanilang bayan na yon, ay talagang yung lugar na yon ay available. Dito nga mga kapatid ko para kapag kung sino man ay makagawa ng bagay na hindi sinasadya, nagkasala, nakapatay, meron siyang malapit na lugar na mapupuntahan. Meron siyang malapit na lugar na mapupuntahan upang mailigtas niya ang kanyang sarili. So dito mga kapatid, yung lugar na ito ay nagsasabing always available sa mga taong nakapag-commit ng mga kasalanan na hindi sinasadya habang nililitis mga kapatid.
habang nandun siya, siya ay safe na pastor. Safe na yung taong yun habang siya ay naroon sa cities of refuge na yun. So yun, pastor, ay always available. So kahit sa mapayaan, merong cities na itinalaga nila na ang Diyos ang nagtalaga, safe na siya doon, pastor. Kaya nakita ko dito yung justice ng Panginoon, unang-una available. Second is protection. Yung tawag to, protection, mga kapatid. Protektado na siya habang nandun siya, safe na siya habang nandun na siya. So, pangatlo na aking nakita rito, yung justice ng Panginoon ay fair, patas, mga kapatid. Patas, bagamat siya nagkasala, mga kapatid, bagamat siya nagkasala, meron siyang isang lugar na dapat tatakbuhan upang yung kanyang sitwasyon ay inaanalisa, tinitingnan mabuti kung ano yung dapat igawad. So dito, pastor, yung series of refuge na yan yan ay kumakatawan sa ating Panginoon, pastor. Kumakatawan sa ating Panginoon na kung ang sino man ay nagkasala, mga kapatid, ay always available ang ating Panginoon. Nandyan siya, mga kapatid, anda tayong patawarin sa mga kasalanan, sabi dito na hindi natin sinasadya. Meron tayong cities of refuge na ang ating Panginoong Hesus na habang tayo nasa Kanya, safe tayo. That even Satan, na kahit pa si Satanas, ay walang kakayahan na tayo i-judge, walang kakayahan si Satanas upang tayo ipaluin. So, habang tayo nasa Panginoon, safe tayo, pastor. So, pangalawa, mga kapatid, fair. Patas, ang pag-ibig ng Panginoon ay patas, walang kinikilingan. So, yun lang, pastor, ang aking reflection dito sa Deuteronomy chapter 19. God first morning, everyone. Iyan, amen. Maraming salamat po, Pastor Nelson, sa magandang reflection. So, yun po. Meron pa po ba, mga batid? Pastor AJ, good morning. Pastor Joey. Ayan. Sige po. Okay. Mag-reflect lang ako ng konti, ano? Okay, alam po natin, pag binasa po natin in advance o kaya balikan po natin yung sinabi sa Exodus chapter 20 verse 16 ay sinasabi doon yung huwag kang magbibigay ng maling patotoo laban sa iyong kapwa. Dito naman sa Deuteronomy chapter 19 verses 16 to 19 malinaw na itinuturo na ang sino mang magsasabi ng kasinungalingan bilang isang saksi ay kailangang hatulan ayon sa ito yung dahil sa panlilin lang sa iba, no? Kung ating pong titingnan. Sa sulat ni Ellen G. White, mayroon po siyang sinabi, ang sabi doon sa Patriarchs and Prophets bilang kanyang commentary sa Deuteronomy chapter 19. Wika niya, ang kasalanan ng pagsisinungaling ay isang kasalanan ng lubhang kinasusuklaman ng Diyos sapagkat ito'y gawa ng kaaway. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan at ang sino mang nagbibigay ng maling saksi ay nakikibahagi sa kanyang gawain. Kasi nga nabanggit sa Deuteronomy 19 yung huwag gumawa ng maling pagsaksi. Dito ay tinutukoy ng Diyos yung kahalagahan ng katarungan yung justice na sinasabi ni Pastor Nelson. Kaya nga kapag ang isang saksi ay magsasalita ng kasinungalingan, siya mismo ay tatanggap ng parusang iniisip niyang ipataw sa kanyang kapwa. Itong mga to ay laging nagpapaalala ng tamang hustisya ng Diyos. At hindi nga ito basta-basta, Pastor PJ. Lalong-lalo na kapag ikaw ay bayan ng Diyos. Alam natin na ang kasalanan ng dila sa ngayon sa Santiago ay maaring magdala ng kapahamakan sa buong bayan ng bansang Israel.
sa konteksto natin ngayon, pinaalalahanan tayo ni Ellen G. White. In fact, sinabi niya sa Christ Object Lesson, sabi niya, ang mga salitang ating binibigkas ay may impluensya para sa kabutihan o para sa kasamaan. Ang kasinungalingan ay parang lason na sumisira sa lipunan at nagdadala ng paghatol mula sa Diyos. Kaya mapanganib yung ikaw ay magpapatotoo, gagawa ng saksi na mali. Mapanganib yan. At alam naman natin yan, given yan bilang mga mananampalatayang Adventista. Pero nangyayari yan kasi nga tingnan po ninyo, maging sa bayang ng Israel na siyang piniling bayan ng Diyos ay talamak din itong pagsaksi ng mali. Ay maski nga sa kasalukuyang panahon natin ngayon, hindi natin maitatanggi. Talagang mayroong nangyayaring ganon. Kapatid laban sa kapatid, gagawa ng mga saksing mali na ikinasisira una ng pamilya, ng kapatiran o kaya sa loob ng iglesia. Kaya dito sa chapter 19, muli tayong pinaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na huwag gumawa ng mga huwad na patutuo sapagkat ito'y sumisira nga ng pangalan ng tao, dangal ng tao. Ito ba yung tinatawag natin minsan ay para bagang naaabuso na, Pastor PJ, yung salitang maritis, marisol, yung mga yan, yan ang term natin ngayon eh. Mga chismosa na hindi totoo pero maaring mailapat dito sa salitang maling pagsaksi. Sumisira ito, nagdadala ito ng galit, alitan, maging sa loob ng pamilya, sa iglesia at maging sa komunidad. Kaya nga, ang wika ni Ellen G. White, huwag higit na makapagdudulot ng pagkawasak, walang higit na makapagdudulot ng pagkawasak sa isang iglesia kaysa sa mapanirang dila. Kaya ang maling saksi ay hindi lamang naninira ng kapwa, kundi ito ay paglalagay sa kapahamakan ng ating sariling kaligtasan bilang mga mananampalataya sa kasaysayan. Kaya nga, ang ang pagsisinungaling ay talagang direktang pagsalungat sa katangian ng Diyos na siyang katotohanan. Kapag tayo mga anak ng Diyos, kumikilala ng mga anak ng Diyos, laging nakabase yung ating mga totoo kay pagsaksi sa prinsipyo na inilahad ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi nga, alam natin na may panganib at bawat hakbang na ating gagawin ay mayroong kaukulang ang sawal bunga o kay consequence. Kaya ang pinakamaganda rito, Pastor VJ, kilalanin natin yung paanyaya ng Panginoong Hesukristo upang tayo huwag magkamali. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan. Siguro kung yan ang ating panuntunan ng mga patutuo at pagsaksi, ay matutuntun natin yung hostisya ng ating Panginoon at hindi tayo magkakamali. So happy God first morning. God bless us all. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joey, sa napaklarong Amen. explanation at reflection. So last, ating bibigyan ng pagkakataon si Brother Romel. Sige, Brother Romel. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy God first morning po. Good morning. Gusto ko po itong basahin. Yung dito po makikita natin sa Deuteronomy 19 verse 17 po. Sabi po dito, ang dalawang taong nag-uusapin ay tatayo sa harapan ng Panginoon, sa harap ng mga saserdote at ang mga magiging hukom sa mga araw na yaon. Alam niyo po, mga kapatid, talagang, alam mo, napakaganda yung ating narinig ng mga reflection. Pero ito po ay ultimatum, talagang masasabi natin. Kasi po, lahat tayo ay haharap, sinasabi dito sa paghuhukom
Sino po ba ito ang maghuhukom sa ating lahat? Kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya naisip ko po mga kapatid, sa umagang ito na ang pagsaksi ng ating bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Ang naisip ko po yung mismo ang Panginoon. Kasi po bakit? Nung siya po ay nabubuhay dito sa lupang ito, kung paano siya nagpatutuo, kung paano siya lumakad, at kung paano rin po siya nangaral. Alam niyo po, naalala ko yung kanyang buhay nung siya po ay nandito. Talagang gusto niya po talagang maibahagi ang katotohanan. Pero bakit hindi pa rin po maraming naniniwala? Kasi bakit? Ayaw po kasi ng karamihan na tumayo at maging totoong saksi. Di po ba sa harapan ng Panginoon? Kaya po nakita ko po yung paghihirap ng Panginoon. Sa kanya pong pagtugon, sa kanya pong pagsunod sa kanyang ama, nakita ko yung totoong pagsaksi niya. Kasi po bakit? Yung kanyang kahirapan na sinasabi siya, ay hindi yan siya kasi anak lang ni ganito yan. Anak ni ganito yan. Pero ang Panginoon hindi po siya sumuko. Bakit? Ipinakita niya po talaga sa ating ngayon, kasi tayo po ay napahiwalay, tayo po ay naputol sa kasalanan. Kaya ang Panginoon, siya po ang nagsag-uli sa atin ngayon bilang mananampalataya. Kasi po, tayo po ay naputol sa koneksyon ng ating Panginoon. Ngayon po, ang Panginoong Hesus, siya po mismo ang bumalik sa ating lahat, sa ating Panginoon. Siya po yung naging daan, sabi ni Pastor. Ngayon po, gusto ko pong iano sa inyo, yung sinasabi ng Deuteronomy na ito na alisin. Sino po ba yung aalisin dito na tinutukoy? Yung aalisin dito mga kapatid, yung hindi susunod sa Kanya. Yun yung aalisin ng Panginoon. Alam mo, sabi ko nga bakit mayroon palang ganitong ano talaga na literal na aalisin. Kasi po, kanina, binabanggit po doon sa sinabi ni Pastor Nelson na yung mga biglaan na halimbawa nakapatay, o anumang kasalanan. Saan sila dadalhin? Doon sila dadalhin sa kulungan. Di po ba mayroong kulungan? Ano gagawin nila doon? Doon sila muna mananatili para po lilitisin yung kanilang kasalanan. Ngayon po, habang nililitis yun, mayroon pong mga ngaral o mga saksi na pwedeng gamitin ng Panginoon na sila po ay maabutan ng magandang pabalita. Ngayon din po, kung ganun din ang ating Panginoon. Di po ba? Sa lahat ng kanya pong napupuntahan nung panahon niya mga kapatid, lahat yun ay kanyang pinangangaralan na sila po ay magsisi, sila po ay magbago ng kanilang daan para po makamit nila yung kaligtasan. Sa Panginoon lang po yan masusumpungan. Kaya po ang paghuhukom ng Panginoon, sabi kanina, fair. Totoo po yan, pantay po yan. Wala pong doon, wala pong lihis o mababa o mataas o mayaman, mahirap, pantay po yan. Ngayon po mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko pong ilagay natin sa isip natin na ang Panginoong Hesukristo mismo ay siyang nagsaper. Di po ba namatay siya? Talagang yung pagkamatay ng ating Panginoon, kung ating namnamin yun mga kapatid, siya mismo ang gumawa ng paraan sa lahat na nagkasala para po ma-reconnect tayo sa ating Panginoon. Ama, yun ang gusto niya ma-reconnect tayo uli. Ang problema po kasi natin minsan, ayaw nating magpa-reconnect. Ang ginagawa natin bilang mga saksi, iniiwas natin yung ating mga sarili. Pero ang Panginoon, pag alam niya po na tayo ay gagamitin niya na maging saksi tayo, gagawin niya at gagawin ang lahat para maging saksi tayo sa ibang mga tao. Yun po yung totoo. Kaya po ang sabi dito sa hukuman, titindig tayong lahat. Titindig tayong lahat doon. Ngayon po, ang tanong sa ating pagsaksi, handa ba tayong tumindig sa hukuman ng ating Panginoon? At sasabihin, Panginoon, handa po itong ipaglaban hanggang po kayo'y dumating. Alam mo, bilang
hindi ko po alam bakit ang calling ng Panginoon sa akin ay talagang mag-share. Hindi ko mapigilan. Actually, ayaw ko na sana mag-share. Pero ito pong sinasabing ito ng Biblia sa huling talata. Napakaganda eh. Ang sabi pa nga dito sa 21, yung huli. At ang iyong mata ay huwag mahabag. Buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Alam mo, ang Panginoon, di talaga siya masasabi nating pagdating ako na yon, kung ikaw ay makasalanan, makasalanan ka talaga. Pag ikaw ay mas mabuti, mabuti ka talaga. Yun, alam mo yun? Kaya gusto ko itong idiin mga kapatid sa inyo dahil bilang mga lingkod ng Panginoon, gusto niya talaga tayo ay maging matatag sa kanya pong harapan. Ayaw niya po yung paligoy-ligoy. Baka mamaya, ay hindi, naglilingkod naman ako. Naglilingkod naman ako, pero sa totoo, dahil lang sa ating pong, minsan, posisyon, dahil po sa ating pong, dahil gusto nating sundin, dahil nasa mission tayo. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon, you are in the position man or wala, gusto niya maglingkod tayo ng tapat. Kasi yun yung gusto ng Panginoon at gusto niya lahat ng tao na nasa sakupan natin maging liwanag tayo at maging daan tayo ng buhay para sa ating Panginoon. Yan lamang po at happy God first morning po. Amen. Maraming salamat, Brother Romel. Thank you. So, wala na po tayong time, kapatid, pero bibigyan natin pagkakataon. Sino yung tumaas kanina? Nawala eh. Brother Melvin. Brother Melvin ba yun? Sige, bigyan natin pagkakataon, Brother Melvin. Okay, God, first morning po. Binaba ko na sana yung kamay ko, pero sige. Okay po. Dito naman ako sa chapter 14, verse 14. Huwag mong aalisin ang muhon ng iyong kapwa na inilagay ng mga matatanda noong una sa mana na iyong mamanahin sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang angkinin ay huwag mong aalisin. Ito yung sa mga lupa, halimbawa meron tayong lupa, may mga muhon. Ewan ko na makakarelate kayo dito. Minsan iaasog yan ng mga tao para lumaki yung kanilang property. So ito ay pagpapakita ng panlalamang sa kapwa, pagkakawalan ng respeto sa ating kapwa. So tinapalala sa atin ng Panginoon kasi ito mga paalala ng Diyos sa bayan ng Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. So tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng kaayusan. Ayan, So ngayon wala naman tayong lupa na pag-aari, wala tayong muhon. Marami tayong mga property. Ibig sabihin yung sa atin, yun lamang sa atin, huwag na nating pagnanasahan yung property na iba. Kasi ito'y magdudulot ng ng hindi kapayapaan o kaguluhan. Magagalit yun, siyempre, di ba? Kapwa natin. At mawawalan tayo ng respeto sa kanila at mawawalan tayong disiplina sa ating sarili. So mga kapatid, pinapakita sa verse 14 na yung panlalamang sa kapwa ito ay hindi magiging maayos na sa ating magiging magulo ang ating buhay. Ito ay may pananagutan tayo sa Diyos pagdating dito. Ito ay sadyang pagkakasala, sinadya. At pinapakita sa verse na to na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya tinuturo sa ating mga kapatid. At pagka ito hindi natin ginagawa, hindi natin inaasog yung muhon, hindi natin ini-expand yung property natin para malamangan natin yung kapwa, magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Bakit? Hindi tayo magkakaroon ng away doon sa ating inaagawan ng property. At ipinapakita natin respeto sa Kanya at disiplina sa ating sarili. So ayan po, Diyos ng kaayusan. Ayan po, God first morning po sa ating lahat. Thank you po, Brother Melvin. Wala na po tayong time, kaya bago ang pagbabasa ng ating devotional, atin mo nang panoorin ng church history. Yung video natin. Okay po. Atin pong panoorin ng SDA history. Sandali lang. Naka-ready na kanina ito.
After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Pastor Seth Pablo, kayo na po. Maraming salamat. Good first morning po. Malinaw lang po ba, Pastor? Opo. Okay. So, ang ating pong devotional reading ay ito na po ang pinakahuling bahagi. It is the part 7 ng pinamagatang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at ang mensahe ng ikatlong anghel. Ang ating pong key text matatagpuan sa Romans chapter 1 verse 17. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po rito, nais ko pong basahin, isang mahalagang bagay sa binasa natin kahapon ay ang katotohanang binanggit ni Ellen White na higit isang beses na ang katotohanang tungkol sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinangaral ni Waggoner ay hindi bagong liwanag. Na siya mismo ay matagal nang ipinapahayag ito sa loob ng 44 na taon. Ang ideyang ito ay sumang-ayon kay Waggoner na mismo ang nagsabing ang mensaheng kanyang itinuturo ay iyon ding ipinahayag
ng lahat ng kilalang reformador mula sa panahon ni Pablo hanggang sa mga araw ni na Luther at Wesley. Sa madaling salita, ayon kay Waggoner, ang kanyang ipinakita ay isang muling pagkuha ng ebanghelikong pananaw sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito rin ang pagkaunawa ni Ellen White sa hindi bababa sa isang bahagi ng kontribusyon ni na Jones at Waggoner. Noong Agosto 1889, isinulat ni White na ang doktrina ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay matagal nang nakatago sa ilalim ng mga kalat ng kamalian. Ang kamaliang iyon, ayon sa kanya, ay ipinakita ng mga tao ng kabanalan na nangangaral ng pananampalataya kay Kristo, ngunit nagtaguyod din na alisin ang kautusan. Mula sa pananaw na iyon, ang turo ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay nasa samahan ng kamalian. Sa kabilang banda, naroon ang mga Adventista na pinanatili ang kabanalan ng kautusan, ngunit nawalan ng paningin sa doktrina ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kontekstong iyon, binanggit niya na itinayo ng Diyos ang mga lalaki, si Jones at Waggoner, upang matugunan ang pangangailangan ng panahong ito. Ang kanilang gawain ay hindi lamang ipahayag ang kautusan, kundi ipangaral ang katotohanan para sa panahong ito, ang Panginoon na ating katwiran. Binanggit niya na maganda ang ginawa ng mga Adventista tungkol sa kautusan, habang ang mga tao ng kabanalan ay nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit pareho silang may kamalian. Ang mga Adventista ay nagpabaya sa pananampalataya, habang ibinababa ng mga tao ang kabanalan ng kahalagan ng kautusan. Ang nagawa ni Jones at Waggoner ay ang pag-alis ng mga kamalian ng bawat grupo, habang pinasasama ang kanilang mga katotohanan. Sa proseso, binigyan nila ang Adventismo ng isang pangunawa sa kompletong mensahe ng tatlong anghel na kailanman ay hindi naging sapat. Bilang resulta, maaari nang sabihin ni Ellen White na sa pamamagitan ng pagbibigay diin ni na Jones at Waggoner sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, iniligtas tayo ng Diyos ang mga katotohanan ito mula sa kasamahan ng kamalian o antinomianism, at inilagay ang mga ito sa tamang balangkas, ang mensahe ng ikatlong anghel. Anong mensahe? Hindi nais ng Diyos ang mga hindi balansing Adventista na nakatuon lamang sa batas o mga hindi balansing Adventista na nakatuon lamang sa pananampalataya. Gusto niya ng mga taong naglagay ng parehong aspeto sa tamang perspektibo. So yan po yung ating pong devotional reading. So ang nakuha ko po dito mga kapatid ay gusto po ng Diyos, yung huling bahagi, gusto ng Diyos na atin pong balansing naunawaan ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, at ganoon din po yung kahalagan po ng kautusan. Ito po ay yung atin naman pong naipapaliwanag na ang pananampalataya ay hindi po sapat kapag wala pong gawa. Dahil sabi po ni Santiago, ito ay pananampalatayang patay. Ngunit kapag puro namang gawa, ay hindi rin naman gusto ng Panginoon, dahil hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa, kundi ito ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Kaya po, salamat po sa ating mga pioneers na tayo po ay
At sila'y ginabayan po ng Panginoon at nagkaroon po tayo ng balanseng pagkaunawa patungkol po sa pananampalataya, ganun din po sa paggawa. So, at idinidiin po sa atin ng ating pong devotional po ngayon, yung balancing pagkaunawa po sa bagay po na ito. At naidugtong ko lang po mga kapatid, yung parabola ni Jesus patungkol po sa wise man and foolish man na matatagpuan sa Mateo 7. Basahin ko lang po mga kapatid bilang supplement po sa ating pong pinag-uusapan. Mateo 7:24 hanggang 26. Sabi po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. At ang bawat, ito naman po, in comparison, at ang bawat nakikinig ng aking salita, so nakikinig, may faith lang, ngunit hindi naman nagsasagawa, ang mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Hanggang 27 po pala, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So, ito ay comparison ng wise man and foolish man. So, ang wise man po, hindi lamang siya nanampalataya, kundi mayroon din tong kalakip na paggawa. At nalantulad ito sa kanyang bahay na naitatagpo sa bato na kahit ano pong bagyo ay hindi po ito natinag. Samantalang yung foolish po ay yun, may pananampalataya pero kulang po siya sa gawa. Kaya po nalantulad ito sa kanya pong tinayong bahay na nasa buhanginan, tinamaan ng bagyo at bumagsak. So, kagaya po ng parabolang ito, ang ating pong pananampalataya ay talagang kailangan balanse ng pananampalataya at paggawa para tayo po ay may turing po na mga pantas o wise man ng ating Panginoon at kahit ano pang bagyo na dumating po sa atin ay hindi po tayo matitinag sa ating pong pananampalataya. Hindi po natin idinidiin dito ang gawa, pero mahalaga po siya. Ang talagang idinidiin natin dito ay yung pananampalataya natin kay Kristo dahil siya ang tunay po na makapagligtas po sa atin. So, yun po ang aking pong reflection. Sana po ay nakatulong po ito sa atin na magkaroon po tayo ng balancing pagkaunawa po sa ating pong pananampalataya, ganon din po sa paggawa na siyang kalooban po ng ating Panginoon para po sa atin. God first morning po sa atin, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Pastor Seth. So, meron pong reflection si Pastor Jerry dito sa ating chat room. Sabi niya, Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa liwanag at katotohanan na sumilang sa isang iglesia, sa ating iglesia, sa usapin ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na nakapaloob sa mensahe ng tatlong anghel na ating misyon na ipangaral upang ihanda ang mga tao sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus. So maraming salamat, Pastor. So meron lang po tayong 4 minutes, mga kapatid, para sa ating reflection. Meron po bang gustong magbigay ng inyong reflection para sa ating devotional message? Ayan, parang mukhang
naintindihan, no, ang ating mensahe ngayong umaga. So kung wala na pong reflection, kapatid, ating ibigay uli ang pagkakataon kay Pastor Seth para sa panalangin. Pastor Seth. Hindi po tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, salamat po sa paggabay niyo po sa inyong mga pioneers at kami po ay nagabayan din sa mga panahong ito ang balansing pagkaunawa ng pananampalataya at ganoon din po ang paggawa. Salamat po Panginoon na sinamahan niyo po ang inyong pong iglesia. At ganoon din po, maraming salamat sa umagang ito na sinamahan niyo kami sa aming pong pagkikinig. Nawa po ang mga katotohanan pong ito ay patuloy pong maitimo po sa aming mga puso't kaisipan. At magsilbi po namin itong patnubay sa pananampalataya po namin upang kami po ay patuloy pong makakalakad ayon po sa inyo pong landas, ayon sa inyong banal na kalooban na siyang nais niyo pong ipagawa sa amin. At sa pagpapatuloy po ng aming pong pananambahan sa umagang ito, ang inyo po nawang pakikisamang siyang aming pong maranas. Salamat po Panginoon sa pagdinig niyo po sa aming panalangin. Ito po ay aming pong hiling sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Seth. So bago po tayo makikinig ng isang mensahe galing kay Pastor Claro Vicente, tayo po muna ay manood ng God First video. Protektado ng mga magnanakaw, April 26. Offertory Reading Devotional. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Roma Kapitulo 6 versikulo 11. Si Pastor Driani, hindi niya tunay na pangalan, ay nasa kanyang paglalakbay upang dalawin ang kanyang mga kaanib sa Southwest Malagasy Conference nang makasalubong niya ang 5 magnanakaw. Ang lugar ay pinili ng mga magnanakaw dahil iyon ay mabuhangin, masukal, at nakabukod. Alam nila na ang nakamotorsiklo ay walang ibang magagawa kundi bumaba sa motorsiklo dahil sa buhangin. Sa nakamamatay na araw na ito, ang mga magnanakaw ay naglagay ng napakalaking troso na nakaharang sa kalsada. Nang makita ni Pastor Driani ang troso ay alam na agad niya na may problema. Bumaba siya sa kanyang motorsiklo at sa loob ng ilang segundo ay napalilibutan na siya ng mga magnanakaw na sapilitang kinukuha ang lahat ng mayroon siya. Kanyang sinabi sa kanila na siya ay Seventh-day Adventist pastor na magdadalaw sa mga kaanib subalit hindi iyon naging hadlang sa mga magnanakaw. Bigla niyang naalala ang pangalan ng isa sa mga kaanib ng iglesia at itinanong kung kilala nila ito. Bagaman nag-aalinlangan siya dahil ang kaanib na iyon ay nakatira malayo sa kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, nagulat ang pastor nang ang isa sa mga magnanakaw ay namagitan, itinuro ang kanyang mga kasamahan at sinabing, "Iwanan ninyo siya." Ang tao na kanyang binanggit ay nagligtas ng aking buhay. Noong ako'y sinibat, tinulungan ako ng taong iyon. Matapos matiyak ng pastor na siya'y ligtas, tinanong niya sila kung maaari siyang magbahagi ng ilang mga talata mula sa Biblia, at pumayag naman sila. Bilang pasasalamat, nangako ang mga magnanakaw na siya'y ligtas sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ilang panahon matapos ang pangyayaring iyon, nagulat si Pastor Driani nang isang tao ang lumapit sa kanya at magtanong kung nakikilala niya siya. Inamin ng pastor na hindi niya ito natatandaan. Pagkatapos,
Nag-usisa ang tao at tinanong kung naaalala niya ang insidente nang makatagpo siya ng 5 magnanakaw habang papunta siya sa pagdadalaw. Natatandaan ko nang malinaw ang karanasang iyon, sabi ng lalaki, at ibinunyag na siya ay isa sa 5 magnanakaw. Ngayon, handa na siyang mabautismuhan. Pinasalamatan ng pastor ang Diyos dahil ang tagpong iyon, na may layuning saktan siya, ay naging daan upang mailigtas ang isang tao. Panawagan, mga kapatid, ang ika-10 at ang pangakong handog na ibinatay sa porsyento na ating ibinibigay ay nakatutulong sa mga pastor sa buong mundo na nagpapalaganap ng mabuting balita, sa kabila ng mga panganib na kanilang kinahaharap. Naway malaya tayong magbigay upang maraming mga tao gaya ng magnanakaw ang makarinig tungkol kay Jesus. Sa pagbabalik natin ng ating mga ika-10 at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Bago po natin pakinggan, mapatid, ang mensahe sa umagang ito sa pamamagitan ni Pastor Vicente, tayo po muna ay manandaliang manalangin. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Nalangin po tayo. Kapangyarihang Diyos, buksan niyo po ang aming puso't isipan, natanggapin ang mga mensaheng aming mapapakinggan ngayon sa pamamagitan ng inyong anak, na walang iba kundi si Pastor Claro Vicente. Salamat po sa inyong patnubay, sa pangalan ng Diyos na tagapagligtas. Amen. Okay po mga kapatid, ating pakinggan ang pinakahuling bahagi ng unang video ni Pastor Vicente, yung The Marks of a Steward. Ang title ay Obedience. Panoorin po natin. Okay, yung ikatlong pagkakahati. Pagka masunurin at pagka maasahan. Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. 1 Samuel 15:22. Sino ang nagsalita dito? Sino ang kausap? Alam natin na si Propeta Samuel kay Saul, Haring Saul. Sinabi sa kanila na puksain lahat, walang ikitira, kahit mga hayop. Tumating na sa lundo ng kasamaan ng bansang paganong yan. Ang utos sa kanila ay lipulin completely. Pero nung makita ni Saul yung mga baka, gaganda. Kinuha niya. Nung dumating si Samuel ay narinig niya yung unga ng mga baka. Sabi niya, anong ibig sabihin nito? Sabi ni Saul, aming kukunin niya at ihahandog sa Panginoon. Ang ganda, maghahandog. Napakaganda ng ang pakay ni Saul. Pero hindi pagsunod yun. Kaya sabi ng propeta, to obey is better than sacrifice. Ang sakripisyo mo walang kwenta sa Diyos. So ito ay isa sa mga tinatanggihan ng Diyos na handog. At maaaring ang handog natin, maaaring ang tithe and offering natin, hindi natin nalalaman. Tinatanggihan pala ng langit, tinatanggap ng iglesia. Pero pagdating sa langit, tinatanggihan. Baliwala yan sa Diyos. Unacceptable. Bakit? Kasi naghahandog. Nagbibigay ng ika-10. Hindi ayon sa paraan ng Diyos. Hindi ayon. Yan ang una. Obedience. Napakalaga mga kapatid. Yung ikalawa naman, trustworthiness. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ano ba ang tunay na kayamanan?
yung unang 3 lesson noong 2018 ay napakalinaw na ang tunay na kayamanan ay spiritual. Ang kayamanan ng sanlibutan, false riches yan. Ang true riches lang ay ang mga yamang spiritual. Bakit? Bakit false riches ang mga kayamanan ng sanlibutan? Kasi hindi yan nagtatagal. Nawawala yan anytime. Pag namatay ka, wala na rin. Pero ang tunay na yaman, spiritual na bagay, ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Pero ang sabi dito, kung hindi ka maalam na hawakan itong mga temporary wealth na ito na binibigay sa ng Diyos, paano kang bibigyan ng tunay na yaman na buhay na walang hanggan? Kung winawaldas mo bilang katiwala ang ipinahahawak sa iyo ng Diyos, bakit ipahahawak sa iyo ang walang hanggan? Wawaldasin mo rin yan. Hindi ka dadalhin doon. Yan ang sinasabi nito. Tingnan natin muna yung pagkamasunurin. Ang pagkamakasunurin ay nagpapasimula sa isip. Tama yun, di ba mga kapatid? Bawat kilos natin, ang umpisa niyan, inisip muna natin. Hindi naman tayo kumikilos nang hindi natin naisip. Bagamat, merong yung ginagawa tayo na hindi natin iniisip. Halimbawa, pag naglalakad ka, sasabihin mo ba, kanang paa, hakbang, kaliwang paa, sunod. Sinasabi mo ba yun? Hindi na. Automatic yan. Kaya ang mind natin ay maaring mag-utos ng automatic yan. Pero may mga bagay na pagpapasyahan natin bago tayo kumilos. Kaya ang kilos ay bunga ng isip. Isinasangkot rito ang maselang proseso ng pagtanggap sa isip ang responsibilidad ng pagtupad ng mga utos mula sa isang nakatataas na autoridad. Yan. Ang isang dapat na iniisip ng tao ay yung mga iniuutos sa kanya ng sino mang nakatataas. Halimbawa, magulang, nakatataas yan, mga anak. Dapat pag-iisipan mo muna yan. Bakit? Kasi maaaring ang magulang ay mag-utos ng hindi tama. Di ba? Pagka ikaw ay pumasok, nakatataas sa iyo ay ang teacher. Pag-iisipan muna, tama ba ito? May mga teacher na mali rin ang iutos. Pag nagtrabaho ko na, ganoon. Si boss maaaring mali ang ipagagawa sa iyo. So anuman iuutos sa atin ng nakatataas sa atin sa anumang sitwasyon, hindi tayo agad-agad sumusunod. Pinag-iisipan natin yan. Kahit pa anumang kalagayan, anumang sitwasyon. Yan, ang sinasabi dito. Ito isang proseso. Sa kaso ng ating relasyon sa Diyos, ang ating pagsunod ay isang voluntaryo at maibiging kilos, dalawa. Hindi napipilitan, bunga ng pag-ibig, na hinuhugis ng ating gawi at mga moral na obligasyon. Di ba, yun ang nakaraang maleksyon natin. Yung tipan na ginamit ng lesson natin na contract. Yung tipan ay parang kontrata sa Diyos. Sasabihin ng Diyos, gawin mo ito. Sabi naman natin, opo. Dahil ginawa mo ito, ito ang bibigay ko sa iyo. Ito ang gagawin ko sa iyo. Bilateral contract. Yung sabi ng ating leksyon na nakaraan. Dapat yan ay papasukin natin yung pagsunod sa kontrata nang hindi tayo napipilitan. Ayaw kasi ng Diyos ang napilitang pagsunod. Kaya nga dati binigay niya tayo ng kalayaang pumili. Ayaw niya ng robot na walang magawa kundi sumunod. Hindi. Yan ang gift ng Panginoon. The greatest gift sa isang kanyang iniligtas ay ang kalayaang pumili. Matapos mong tanggapin ang kalayaan, ang kaligtasan, may laya kang
umalis. Hindi napipilitan. At ang sabi pa rito ay isang may biging action. Sapagkat kagaya ng nabasa niyo sa lesson ito, ang pagiging tiwala ay motives of the heart. At ang tamang motives of the heart is love. Yun ang lesson ng 2018. No? Alright. Ang pagkamasunurin sa Diyos ay dapat na maging kasing tiyak gaya ng pagkakautos niya at hindi lang gaya ng iniisip o ginugusto natin na maging dapat. So, pag sinabing sumunod sa Diyos, ang sinusunod natin, yung tiyak na sinasabi niyang dapat natin gawin. Hindi yung iniisip natin na sinabi niya. Maaaring magkaiba yun eh. Ini-interpret natin yung gusto niya na maaaring maling interpretasyon. Hindi. Ang dapat na gagawin natin sa pagsunod ay inaalam kung ano yung tiyak na gusto niya. At yung tiyak na gusto niya, yun ang gagawin. Yun ang ibig sabihin ng obedience. Total yan. Hindi yung, Panginoon, yung sinabi niyo ito, okay sa akin yan. Gawin ko yan. Yun, yes. Ito, yes. Pero itong isang ito, mukhang hindi ko masunod Hindi ba pagka ganun ay ang sinusunod ay ang sarili? Hindi ang Diyos. Ang ibig sabihin ng pagsunod ay total. Kahit hindi natin nakikita na parang hindi tama yun hindi, sinabi ng Diyos yun Parang si Abraham, sabi ng Diyos, ihandog mo si Isaac. Teka, Panginoon, mukhang mali yata yun Paano dadami ang aking angkan? Itong kaisa-isa na binigay mo sa akin ay ihandog ko. Maaaring pumasok yan sa isip ni Abraham. Pero sinabi ni Ellen White na hindi sumagi sa kanyang isip yan. Alam niya, kilala niya ang Diyos. Ihandog niya si Isaac sapagkat alam niya ang Diyos, alam ng Diyos ang gagawin niya. Maaari niyang buhayin. Matapos na patay, bubuhayin ulit. Kaya ng Diyos yun. Kaya susunod siya. Walang question. Hindi tayo susunod para maligtas. Hindi tayo nag-iikapo. Hindi tayo nabibigay ng handog para maligtas. Hindi po. Yun ang sinasabi sa atin ng mga churches, Protestant churches na hindi nag-iikapo. Salvation by works daw yan. Yan ang sinasabi nila. Pero hindi yun. Hindi yun. Bagamat sa aking karanasan, ay mayroong mga kapatid na iisip ng ganun. Gusto nilang maging tapat sa ikapu at handog sapagkat gusto nilang maligtas. Hindi. Inilagay tayo sa isang katayong ligtas. Kaya tayo bilang tugon sa kaligtasan yon ay sinasauli ang ikapu o nagbibigay ng handog. Bunga yan ng kaligtasan. Hindi tayo sumusunod para maligtas. Sumusunod tayo dahil tayo ligtas na. Ang pagkamasunurin ay ang praktikal na pahayag ng isang moral na pananampalataya. Hindi ba yung sinabi ni Santiago? Pakita mo ang panampalataya mo. At ipakikita ko ang panampalataya ko sa pamagitan ng pagsunod, gawa. Sapagkat ang panampalatayang walang gawa ay patay. Yung huli, yung maasahan. Ang mga maasahang katiwala ay nauunawaan ang malalim na kahulugan ng kanilang papel. Naunawaan nila ang Diyos ay maaasahan at kanilang layon ay maging ganon din. Mapapansin ninyo na pasimula sinabi ko na yan Yung ating ugali na ito na pinag-uusapan ay refleksyon lamang ng ugali ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Dapat tayo ay patuloy na
maaasahan. Ano? Ang sabi ng talata 1 Hari 8:56, purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang ni isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moses na kanyang lingkod. Lahat ng pangako niya ay kanyang tinutupad, maliban doon sa ilan na may kondisyon. May mga pangako siya na walang kondisyon. Bibigay niyan kahit na masama ka. Di ba? Sabi niya, ibinubuhos niya ang ulan at araw sa lahat, mabutit masama. Kasi kung ang ulan at ang araw ay bibigay lang niya doon sa mabuti, mapipilitan yung mga masasama na sumunod. Kailangan nila yun eh. Ay, hindi. Pero meron siyang mga pangakong specific sa kanyang bayan. At siya ay tapat na sumunod dyan sapagkat isang ugali ng Diyos ay maaasahan. Hindi sa sinungaling. Ang pagiging mapagtitiwalaan ay nangangailangan ng isang ganap ng grupo ng mga katangian ng karakter. Tingnan natin yun. Ito ang pinakamataas na antas ng karakter at kausayan na matatamo ng isang tao sa mata ng mga nagmamasid. Hindi ba napakahalaga na nakikita ng tao sa atin ang katapatan? Yung pwede tayong maasahan, mapagkakatiwalaan. Hindi ba dapat lang yun sa isang katiwala ng Diyos? Maasahan niya tayo. Kaya nga, katiwala, pinagkakatiwalaan, maaasahan. Ang pagsasalamin ng karakter ng Diyos ay nangangahulugan na gagawin mo ang sinasabi mong gagawin. Anuman ang sitwasyon o tao na pinipilit kang gawin ang naiiba. Kaya nga, sabi sa 2 Hari 2:15, bukod dito'y hindi sila kikipagtuos sa mga lalaki na pinag-abutan nila sa kamay ng salapi upang ibigay sa nagsisigawa ng gawain sapagkat sila'y nagsisigawang may pagtatapat. Bigyan natin ng konting background ito. Ito ay nung nire-repair ang templo. Ganyan. So, nangulekti sila ng pera, ayan, doon sa kaban. Pagka mayroong naipon na, yung mga supervisor, kukunin nila yon at ibibigay sa mga nagtatrabaho. Yun ang sweldo nila. Ganyan. Sabi ng hari, itong mga supervisor na ito, huwag yun ang auditin. Walang audit yan. Sapagkat sila'y tapat. Maasahan sila. Hindi yan magkukupit. Hindi yan magbubusa, sabi ng hari. Yun ang background nito. No accounting of this money was required sa kanila. Nagpapakita lamang ng mga taong ito ay may ugaling naaasahan. Hindi pinagdududahan. Meron akong nabasa na kwento sa mga bata. Merong isang farm boy na naglilingkod sa isang farmer. Nakatira siya doon. Ang isa sa mga trabaho niya ay bago siya umuwi at matulog, ay titingnan niya na lahat ng mga bintana at pintuan ng mga barn, mga kamalig, ay mahigpit na naisara. Yun ang kanyang instruction. Huwag kalilimutan yan. So, yung bata ay ginagawa yun. Isang araw, nung gabi, biglang nagising yung farmer. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng buhos ng ulan. At ang naisip kagad niya ay yung kanyang mga bangan kung saan naroon ang mga hayop. No?
at mga pagkain ng hayop. Kaya bumangon kagad siya at pinuntahan niya yung bata na sa kanyang kwarto at nakita niya ron na himbing ang pagkakatulog ng bata. Walang alintana ron sa ingay ng bagyo at ng hangin. Tulog na tulog. Sabi ng bata, sabi mo tanda, itong batang ito, sabi niya ganyan. Kaya napilitan siyang lumabas at tingnan kung ano nangyari sa mga hayop. Dala siya ng ilaw. At in-inspection niya lahat ang bintana. In-inspection niya ang pintuan. At nang pumasok siya ay kitang-kita niya na walang nabasa. Ang mga hayop ay nagpapahinga ng maayos. Kaya pala yung batang iyon ay tulog na tulog, mahimbing na mahimbing, sapagkat natulog siyang ginawa niya ang kanyang narapat gawin. Siya ay maasahan. Hindi kinakailangang bantayan ang trabaho. Iyan ang isang magandang katangian ng isang katiwala ng Diyos. Bayaan isaisip na hindi ang sarili nating ari-arian ang ipinagkatiwala sa atin para ipupunan. Kung ganito, maaari nating angkinin ang kapangyarihan ng sariling pagpapasya. Maaari nating ilipat ang ating pananagutan sa iba at iwanan ang ating pagiging katiwala sa Kanya. Napansin ninyo marahil na ito yung quotation na binasa kanina. Ito rin ang ending ng ating pag-aaral. Pero hindi maaari ito dahil ang Panginoon ay ginawa tayong individual na katiwala. Hindi natin maiiwan, maililipat sa ibang tao ang ating papel na katiwala ng Diyos. Sa pagsuko yun ng ating papel. Sila ay may sariling papel ng pagiging katiwala. Hindi natin pwedeng idagdag ang ating responsibilidad sa kanila. At para mangyari yun, narito ang 5 na katangian na tinitingnan ng Diyos para sa isang mabuting katiwala ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang ating pag-aaral. Amen. Amen. Maraming salamat po. Amen. So, ang magbibigay po kapatid, no, sa umagang ito ng kanilang reflection, ay walang iba kundi si Sister Lolit Sexon at Sister Clara Espina. Pero unahin po natin si Sister Lolit Sexon. Good first morning, Ate Lolit. Nandito siya eh. Good first morning po, Pastor. Bukas nga ng video para makita ka. Iyon. Good morning po. Good first morning po. At nawala. Morning. God first morning, Pastor PJ. Yun. At first morning po. Mga kapatid, ang akin pong reflection habang sa umagang ito. Habang ako po ay nakikinig kay Pastor Vicente, medyo naging emotional, Pastor, no? Kasi na-miss ko po yung pastor na yan dahil yan po ay naging favorite pastor ko rin nung ako po ay nasa Manila na nagkakanbas. Dahil siya po ang lagi naming naririnig na bibigay sa amin ng mga training. Napakaganda po nung sinabi ni Pastor, ano? Yung sinabi niya na pagsunod at yung na may katapatan. Pagsunod na may katapatan. Sabi niya kanina yung handog natin, hindi dapat na tayo ay nag-ikapo o hindi dapat na tayo ay naghahandog. Ay yun na yung ninanais ng Panginoon. Parang nung unang dinig ko yun, bakit ganun? Parang taliwas. Sabi ko ganun nung una. Pero nung hindi pa siya nakakapagpaliwanag. Pero nung sinabi niya na tayo pala ay kuminsan ay naghahandog na yung gusto lang natin, Pastor. Although na
syempre sa ikapo, dapat yan kasi 10% talaga yan ng ating kinikita. Pero pag sa handog pala, merong handog na hindi kaaya-aya sa Panginoon at may handog na kaaya-aya sa Panginoon. Tama naman po, naisip natin yung ginawang handog ni Abel at ni Cain. Yan, isa na yan na magiging halimbawa. Pero sa atin po sa panahon natin ngayon, tunay na sinasabi ni Pastor na hindi tayo naghahandog dahil nag-e-expect tayo na gagantihan agad tayo ng Panginoon. Hindi tayo naghahandog dahil para maligtas. Hindi yun yung nagiging basihan, Pastor, ano? Kasi ako po personally, nung ako po kasi ay hindi ko po na, Pastor, naranasan ang Bible study. Nung ako po ay hindi ko po talaga naranasan yan. Naririnig ko lang po yung laging message ni Pastor Pope noon. Kaya minsan, yun yung naririnig ko. Marami akong naririnig sa kanya about sa Bible, about sa music. Kaya yun yung nakahikayat sa akin, Pastor. At isang-isa po talaga sa nakahikayat sa akin, Pastor. Unang-una pong nahikayat sa akin ay yung pag-iikapo at ang Sabat. Yan lamang pong dalawa na yan, Pastor. Kaya masasabi ko po na hindi ko po sasabihin, Pastor, na tapat ako sa ikapo. Malaya ako lagi nagbibigay ng handog. Hindi ko po sasabihin yan dahil ang Panginoon na po yung makakabatid niyan. Naalala ko lang po kasi, Pastor, ang sinasabi na hindi tayo nag-iikapo o hindi tayo naghahandog para maligtas. Talaga pong tunay na sa patuloy nating pag-aaral, matutuklasan talaga natin na hindi tayo naghahandog para maligtas, kundi naghahandog tayo dahil sumusunod tayo sa Diyos at meron tayong tiwala. Yung sa akin po kasi yung naghahandog ako dahil umaasa ako. Ewan ko po kung mali ako, no? Naghahandog ako, tapat ako, nagbibigay ako ng malalayang handog kahit na walang-wala, yun na lang. Kasi alam ko may pangako ang Diyos. Una po sa mga pangako ng Diyos na hindi ko po, lagi ko pong pinangahawakan. Walang anak ng Diyos na namamalimos. Walang anak ng Diyos na gugutumin. Kaya tiwala ka lang, sumunod ka at magtiwala ka sa Panginoon. Yun lamang po. Meron lang po ako isang Pastor, doon ko napatunayan na talagang maraming beses ko nang napapatunayan na ang Panginoon ay nariyan lamang na laging tumitingin sa mga tapat na sumusunod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya at nananampalataya. Naalala ko po yung kunting papatiyawan ko lang po yung isang karanasan ko na hindi ko halos malimutan kahit hanggang ngayon nung ako po ay dalaga pa. Nung ako po ay nagpunta ng Manila, Pastor, meron po kasing isang manggagawa na nag-offer sa akin na mag-sosyo kami sa isang negosyo. Sumunod po ako, sabi ko, sige po, sabi ko ganun. Okay naman. Kaya, in short, sabi niya, ako sa marketing, ikaw sa production. Yun ang sabi niya, okay. Tapos, nung ano po, sabi ko, naku, paano yan? Bas, wala na po tayo, kukulangin yung ating puhunan. Anong gagawin natin? Sabi niya, hindi ako ang pwedeng mag-loan, sabi niya. Although ngayon nalalaman ko mali pala yung loan. Pero noon, Pastor, nasubok ako mag-loan. Nag-loan ako sa bangko, Pastor. Nung nag-loan ako sa bangko, ang laki ng halaga. Tapos usapan namin ng bangko, within 3 months mababayaran ko yan. So, yun, tiwala po ako sa Panginoon na ibibigay yan. Alam niyo mga kapatid, after 3 months, ang isip ko, ako nasa production, siyempre alam ko kung ano yung lumalabas, isip ko, Pastor, bayad na ako at meron nang ibibigay. Alam niyo sa amin kung pag nakikita ko naman na yung tithes, okay, wala namang problema. Yung handog, wala din man pong problema. Alam niyo po ang naging problema. May dumating pong sulat sa akin galing sa bangko na nakademanda ako. Sabi, dahil hindi ako nakakabayad. Wow, sabi ko, Panginoon, bakit? Sabi ko, bakit po? Bayad po. Sabi ko, ganun, bayad po. Tapos alam mo, Pastor, umiiyak talaga ako nung sabi ko, Panginoon, bayad po. Siyempre, doon sa bangko, kilala ang mga Seventh-day Adventist. Kilala. Sabi ko,
Nung pumunta ako sa bangko, sabi niya, nag-usap kami ng manager, sabi niya, ma'am, wala po eh, ganun. Sabi ko, kasi po pastor, ako tiwala na hindi po ako ang nagbabayad. Hindi po ako yung nagbibigay mismo sa bangko. Yung akin pong kasosyo. Sabi ko, ma'am, bayad po. Sabi niya, paano po? Di kinuwento ko doon sa manager, sa ano ng bangko. Sabi niya, ma'am, wala po eh. Kaya ang ginawa ko po, sige po ganito. Doon ko po, ano sa akin, bago po ako lumabas ng bangko, nag-pray kami ng manager. Pero habang ako po ay lumalabas ng bangko, umiiyak ako. Sabi, Panginoon, ayaw ko pong mapaya ang 7-day Adventist sa bangko. At pangalawa, ayaw ko pong mapapahiya itong manggagawa na ito. Sabi kong ganon. Tulungan mo ako kung ano ang dapat kong gawin. Sabi kong ganon sa kanya. Tapos hindi ko pa po kinumporta yung aking kasosyo. Kasi alam niyo yon, yung medyo masama ang loob mo. At saka isa pa, mataas yung pagtingin ko eh. Kasi nga manggawa. Tapos nung ako po ay nakaluhod, nung uwi ako ng bahay, nakaluhod, umiiyak talaga ako sa Panginoon. Maya-maya, uso na po noon, Pastor, yung telephone, hindi, ala pa pong cellphone noong time na yon. Ay, pasensya na po matatagal. May tumawag po sa akin, galing po sa ibang bansa. Sabi niya, Ate Lolit, meron lang ako itatanong sa iyo. Ano yun? Natatanda, mga 2 years ago na po yon nung nangyari yon. Tapos tumawag siya, sabi niya, natatandaan mo, meron akong inabot sa iyo na quote. Sabi niya, oo. Sabi niya, sabi ko sa iyo, ingatan mo yung quote na yan. Oo, sabi niya, may laman yan. Sabi niya, kuhanin mo yung laman. Sabi niya, ano yun? Basta kuhanin mo yung laman. At yung laman niyan, bahala ka na kung anong gagawin mo. Alam mo, Pastor, nung kinuha ko yung quote na yun, 2 years ago na nakahangir yung quote doon sa cabinet na pinag-iwanan. Nung kinuha ko yung quote na yun, Pastor, alam mo kung ano yung naan doon? Eksaktong kabayaran nung babayad ko sa bangko. Babayad ko sa bangko. Walang sabi-sabi, kinuha ko. Tapos, sabi ko, may time pa. Pwede pa akong pumunta sa bangko. Sabi ko, gano'n, punta ako sa bangko. Ibinigay ko yung Pastor. Yun ay dollar pa. Dollar pa yung Pastor yung time mo. Tapos, nung tinignan nung manager, sabi niya, ma'am, sabi niya, eksakto tong babayaran mo. Kasama yung tubo. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, sige po, ma'am. Okay na, madaling kwento. Okay, nagkaayos kami. Alam niyo, doon ko na ang Panginoon talaga. Nakakabuti, no? Amak mo, 2 years, tapos hindi ko ginagalaw yung quote na yun. Yung pala, doon yung makakatulong sa akin. Kaya ang sabi nga tunay na ang pagsunod sa ating Panginoon at pagtitiwala ay patuloy lang po natin ibibigay. At yung sinasabi po sabi nga po ni Pastor kanina, kailangan yung handog na atin pong ibibigay sa Panginoon ay hindi yung handog na gusto lang natin, kundi yung handog na gusto ng ating Panginoon. Yun lamang po. Marami pa, kaya lang may tumunog na, Pastor eh. Thank you po. Thank you po, Mr. Man, Lolit. Lolit. Sa Ate Amen. Clara. Ate Clara Espina. Salamat po. Nakita sa kahapon ito. Ate Clara. Good morning po. God first morning. God first morning po, Ate Clara. Morning. Narinig po. Opo. Apo. Happy God first morning po sa lahat. Ayan, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa atin sapagkat tayo po ay patuloy niyang tinuturuan kung paano po tayo magiging mabuting katiwala sa Kanya. Kaya tayo po ay patuloy na magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Bakit po ba natin sinusunod ang Panginoon? Di po ba dahil alam natin na siya ay tapat sa atin at bagaman daw po tayo ay hindi tapat sa ating Diyos, pero ang Diyos ay nagiging patuloy na tapat po sa atin. Kaya ang hinahanap po ng Diyos na kanyang katiwala ay tapat, maaasahan at mapagkakatiwalaan. So ito po yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya lang, ang mga bagay pong ito ay hindi naman po natin magagawa kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu. At kailangan lamang po nating magagawa lamang po natin ang mga bagay na ito kung ating pong hihilingin ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya
sa patuloy po na pagiging katiwala ng bawat isa sa atin ay ninanais ng Diyos na tayo ay makasunod sa Kanya na ayon sa Kanyang kalooban. At ang sabi nga, mas mabuti ang pagsunod kaysa mga sacrifice, hindi po ba? Kaya katulad po ng ginawa noon ni Cain, akala niya na iniisip niya na ang kanyang ginawa na paghandog ay tama dahil ginawa niya naman sa kanyang ganang sarili dahil yung kanyang mga inihandog ay mga mabubuting bunga, pero bandang huli yung palang kanyang pagsunod ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil ang kanyang ginawa ay ito ay mula lamang sa kanyang sarili, hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan tayo po ay maingat sa ating pagsunod dahil sa mga tao di po ba kapag ang mga tao ang nag-uutos sa atin, kailangan pa nating mag-isip, susundin ba natin ito o hindi? Tama ba yung sinasabi niya o hindi? Pero kapag ang Diyos po ang nagsalita sa atin, talagang karakaraka na dapat nating sundin. Bakit? Dahil ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako sa atin at tayo po ay hindi mapapahamak. Lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang mga pangako sa atin ay tunay at tapat. Kaya hindi po tayo dapat magduda sa mga pangako ng Diyos dahil iyon po ay tunay na kanyang susundin. Pero doon po sa mga tao na nagsasalita sa atin ay kailangan po muna nating mag-isip. Baka doon sa ating pagsunod sa kanila ay tayo po ay mapahamak. Pero sa Panginoon, kailangan tayo ay maging tapat, kailangan na tayo ay laging maaasahan sapagkat individual po na tayo ay pinagkalooban ng Diyos na maging kanyang katiwala. Kaya ang masasabi ko lang po sa umagang ito ay bilang katiwala tayo ng Panginoong Diyos ay sundin po natin ang kanyang mga kalooban. Patuloy po tayong sumunod sa kanya. Kailangan na tayo ay laging maaasahan sa lahat ng bagay at tayo ay mapagkakatiwalaan at maging tapat sa kanya. Yan lamang po at maraming salamat. Amen. Amen. Maraming Amen. salamat po. Amen. Sir Clara, thank you po. Bago po natin bago po tayo pupunta kapatid sa ating silent prayer at acts prayer, hayaan niyo muna po ako mapatid na basahin ang mga ilan sa mga Thanksgiving na isinulat ng ating mga kapatid kahapon sa ating Treasures Fellowship. So, una po mga kapatid ay sabi po dito, salamat Lord sa mabuting asawa na nagbula sa inyo. Salamat sa buhay at kalusugan. Ayan po ang una mga kapatid. Ang pangalawa, thank you Lord for the gift of life, good health, complete family, blessings every day, and the brethren who always there to guide me with my spiritual life. Thank you, Lord. Then, pangatlo po, sabi po niya, thank you, Lord, for the second chance. Ayan. Yung pangapat, sabi po, Panginoon, maraming salamat po. Di mo kami pinagkukulang sa aming pangangailangan sa araw-araw at iba pa. Ayan. So, ito po yung last, mga kapatid. Thank you for my eldest daughter's opportunity to enter PNPA and my youngest daughter entering nursing school. Praise the Lord. So, ito po yung mga ilang mga pasasalamat, mga kapatid, na isinulat ng ating mga kapatiran kahapon sa ating doon sa KLA ng ating ginawang fellowship. So siguro bukas ay pwede din basahin yung iba pang mga pasasalamat ng ating mga kapatiran. Tayo na po ay dadako kapatid sa ating silent prayer, 2 minutes, then ang Acts prayer, pangunahan tayo ni Pastor Gio Pedraverde at Pastor Ray Escabusa. Maraming salamat po.
Amen, mga kapatid. Yan ang ating lesson. Napakaganda, no? Napakaganda na yung palang ating ikapo ay ating ikapo at handog ay maaaring hindi tinatanggap ng Panginoon, ano? Karumal-dumal para sa Panginoon. Mag-iingat kayo, mga kapatid. So, babalikan natin ano yung mga hindi tinatanggap ng Panginoon. Yun yung ikapo na hindi naman talaga tama sa sinabi ng Diyos. Sa ating pagsunod, mga kapatid, gano'n minsan binibigyan pa natin ng, maunawaan na ng Diyos yan. Yan, ganyan, ano? Ganyan yung sinasabi natin minsan, ano? Kasi wala tayong kakainin. Ayan. Mga kapatid, baka naman masama tayo dun sa ikapo o pasasalamat na hindi tatanggapin ng Diyos. Dahil ito ay mali, ano? Mali ang ating pagkakaunawa. Tatanggapin ng church, yes. Pero maging karumal-dumal sa Panginoon. Alam natin yung karumal-dumal handog, yan ay hindi yan tinatanggap ng Diyos kahit sa panahon ng Israelita. So mag-iingat po tayo, mga kapatid, ano? Obedience and righteousness is good, mga kapatid. But hindi ito yung dahilan para tayo maligtas, ano? Yung obedience and righteousness, ito ay ginagawa natin dahil tayo niligtas niya. Pagbabalik natin ang pagmamahal sa Kanya. Ano po? Napakagandang lesson. Sister Edna Villarason, Estares Villarason, pakisama po sa panalangin ng aking apo. Si Zion Malakay, 2 years old, nilalagnat po siya buhat pa kahapon ng tanghali. Thank you po. So, 2 araw na ngayon, mula kahapon ng tanghali. So, 24 hours na siya mamaya tanghali. Sister Edna, pagbukas, nilalagnat pa rin siya. Ay ipacheck nyo na po. Lalo na yung platelet count, ano po, at maraming nadedenggi sa panahon na ito. So, ang kailangan palakasin ang immune system. Bigyan niyo siya ng vitamin C. Calamansi is the best vitamin C, libre pa. At para lumakas yung kanya immune system, ano. Pero pag hindi tumigil yung kalaglagnat 2 araw, si bata 2 years old So, dalhin niyo po siya sa hospital. Magpa-check po ng dugo. Dalhin niyo sa emergency, ano. At mas alam nila yung gagawin doon. Ipapalaboratory yan. So, mahirap na, ano po. Huwag nating hintayin yung miracle. Kasi ang miracle ay dumating sa buhay natin. Araw-araw yan. Araw-araw dumarating sa atin ang buhay. Ang miracle, ano? Magulat kayo, yes, talaga ba? Yes, mga kapatid. Sa bawat paggising natin sa umaga, it's a miracle, mga kapatid. Tayo manalangin, mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Kung may mga special prayer request pa po kayo, i-touch nyo lamang po dyan at ating babasahin. Tayo manalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa isa na namang miracle na kung saan ginising nyo kami sa aming mga pagkakatulog, na kung saan binigyan nyo kami ng pagkakataon na muling makapakinig ng iyong mga reminder sa amin at mga paalala at mga aral sa umaga na ito. Sa kabila ng kami matigas ang ulo, makasalanan, patuloy po ang iyong invitation sa amin. Kaya kami po nagpapasalamat sa inyo. Ngunit, humihingi din po kami ng tawad kung kami man ay palagi nasusumpungan hindi tapat. Salamat sa magandang paalala sa amin sa lesson na pinag-share ni Pastor Claro Vicente na mayroon kaming mga ikapo at mga handog na hindi karapat-dapat, hindi ka tanggap-tanggap sa inyo sapagkat ito ay ginawa namin na hindi ayon sa inyong iniutos sa amin. O dakilang Diyos, salamat sa paalala na ang aming pagsunod ay hindi dahil gusto naming maligtas, kundi kay inyo na kami iligtas kaya kami sumusunod. Dahil ito ay iyong kalooban
Gusto niyo na mapalapit sa amin. Gusto niyo mamuhay kasama namin, lalo na dyan sa langit na bayan. Dakilang Diyos, ang panalangin namin sa araw-araw ay karunungan na nagmumula sa inyo. Karunungan na matutunan namin pumili na kayo ang aming sundin, hindi ang kalaban. Karunungan na magbibigay sa amin ng lakas ng loob upang talunin ang aming sarili na ginagamit ng kaaway. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga araw na umaga na inyong binibigay sa amin. Tunay na kami ay natututo. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang aming mga personal prayer request. Gayon din ang aming mga activity sa church. Ang activity po ng gapan na isang malaking challenge o dakilang Diyos. Ang isang buwang pangangaral doon sa lugar na hindi namin teritoryo. Sa lugar na wala pang Adventist, sa lugar na may malaking simbahan na sa katabi nito doon kami mga ngaral o dakilang Diyos. Nawa ang aming ginagawang pag-imbita, magpapakita ng mabuti sa mga tao doon ay maging dahilan na sila ay mapapunta namin, makita nila ang kabutihan na aming sinashare na inyo itinuro din naman sa amin. At magkaroon kami ng mga tao na makikinig na matututo sa inyong mga aral. Dalangin din namin ang mga kapatiran ng gapan sa lahat ng bawat isa na tulungan niyo po kami na makilahok. Bagaman may mga gawain kami, bigyan niyo kami na sapat na oras na matapos lahat ito at kami makijoin sa sama-samang paggawa na ito. Dalangin din namin na iba pang mga kapatiran na may mga personal prayer request patungkol doon sa kanila ring gawain sa kanya-kanya mga iglesia. Amin din dalangin personal special si Zion Malakay. Siya po ay 2 years old na baby, bata, maliit pa. At mula kahapon ng tanghali siya po inilalagnat. Hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay, pagalingin sa kanyang karamdaman, makawarpan ng balik sa kanyang kasiglahan. Nawa ang itinuro niyo sa amin na mga natural na pamaraan ay makatulong at kung hindi o dakilang Diyos, ay tulungan niyo ang kanyang mga magulang na magkaroon ng magandang lunas sa kanilang maliit na bata na ito. At makita ng bata na ito sa kanyang paglaki na kayo nagpapagaling sa mga may karamdaman. Dalangin din naman ang pasasalamat ni Nanay Neresa sa kabila na sa kanyang naranasang pagkasakit ay siya na magaling na at patuloy na at muling ipinakita niyo yung kabutihan sa kanya o dakilang Diyos. Salamat at kasama namin kayo sa aming buhay. Magkaroon man ng pagsubok, sakit at pang mga problema ay kami ay tinutulungan niyo, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Dalangin din namin ang iba pang mga kapatiran na kasama namin na dalangin. Mayroon din kami mga personal na kahilingan. Amin itong sinasama sa panalangin at inyong dinggin na sa inyong kalooban. Ang sambayan ni Sister Sweetie, ni Kuya Bobby, ni Ate Lorna, ni Ate Mitch, ni Sister Teresita Dairet Reyes. Ngayon din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, si Sister Neneng, si Brother Jun, yung kanilang mga anak, mga manugang, mga apo, dakilang Diyos, patuloy niyo pagpalain ang malusog na pangatawan. Kasama rin namin sa panalangin ng sambayan ni Kuya Edgar, ni Ate Christy Estabilio, ni Ate Evelyn Sabat, Sister Rose Cris Encarnado, ang sambayan din Sister Edna Estares Villarason. Kasama rin ang sambayan ni Sister Ellen Alpindo, ang sambayan ng bawat isa na narito na din namin nabasa at nabanggit ang kanilang mga pangalan. Patuloy niyo po kami pagpalain. Sa maghapon nito kayo manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga kapatiran. Thank you po sa advice. Yes po, you're welcome po. Ang baby, hindi pa yan kaya mag-take ng kalamansi, ano? Pero bigyan niya po ng vitamin C. Kasi yung kalamansi, hindi siya nag-overdose, no? Tapos yung bawang sana antibiotic, pero dahil bata, hindi niya yan kaya, no? Basta bigyan niya po ng vitamin C, makakatulong po yan sa kanya. At pag umaraw, kahit sa loob ng bahay, pumasok yung liwanag, patamaan niya ng araw. Malakas din po yan, ano? Malakas din yan magpalakas ng ating resistensya.
Bagamat vitamin D yan ay nakakatulong din po yan. Ano? Tingnan niyo yung mga aso. Daig pa tayo ng mga tao, ayaw magpaaraw, iitim. Yan, ayaw mainitan ng balat. Pero yung aso, pagmasdan nyo lang, yung mga aso hindi nakatali ha. Pag umaraw, umihiga yun sa ilalim ng araw, sunbathing, huy, sarap. Ganun ano. Gawin natin example yung mga yun, ano, masarap magpaaraw. Salamat din po sa mga kasumama sa panalangin. Salamat sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa mga patuloy na dumadalo at tumatanggap na invitation ni Jesus sa tuwing umaga mga kapatid. Ano? At purihin ng Panginoon sa buong maghapon na ito at samahan niya tayo. Basta't gusto natin siyang kasama. Handaan natin ang buhay mananampalataya ay masaya kahit may mga problema dahil kasama natin ang Panginoon. Nandiyan kasama natin siyang lumulutas sa ating mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. So, salamat po sa lahat at hanggang bukas pa muli. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.